President Marcos Jr. bigong irepresenta ang mga Pilipino sa napakahalagang ASEAN Summit dahil may ibang pinagkakaabalahan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops. Sa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo. Dating Ombudsman Martires, winaswasan at pinangaralan ang bagong Ombudsman na si Boying Rimulya. But I would advise Ombudsman Rimulya, if you are listening, you work. Kasi hindi pa makapaglabas ng order na i-cancel ang passport eh. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan. Maya-maya lamang. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dakural ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Ayun na nga, magandang araw mga Banateros at mga kababayan natin Pilipino sa iba't ibang panig na mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagbabalik, Master Judea. Nagbabalik para pag-usapan ng mahalagang balita sa ating bansa. Yan ha. Okay, kumusta po kayo? Bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-like at mag-share sa ating mga video. Yung mga comment nyo po, binabasa po natin yan. Huwag po kayong mag-alala. At syempre, maraming salamat and welcome sa ating mga bagong subscribers. Okay? So, kanina po, mayroon po nangyaring 28th ASEAN-Japan Summit dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. At nagbigay ng malaking katanungan kung bakit wala daw si President Bongbong Marcos doon sa photo ops. Nako po. Napakahalaga po yan mga kababayan. Hindi lang po yan basta-basta photo op. Alam naman natin na si Pangulong Bongbong Marcos basta photo op, present lagi yan. Pero bakit dito sa ASEAN ay parang hindi natin siya namataan? Okay? So unang-una po, ano po ang dahilan ni Marcos Jr. kaya po siya nagpunta sa Malaysia? Ang pagpunta po niya dyan, dahil po yan dyan sa 28th Asian Summit. Yun po ang dahilan, di ba? Kung bakit siya nagpunta ng Malaysia. Pero, bakit wala daw? Marami nagtatanong kung bakit wala si President Marcos Jr. dyan sa photo ops ng mga ASEAN leaders. Saan ba ang Pangulo? Alam nyo mga kababayan, nakakahiya po, no? Napapahiya tayong lahat ng mga Pilipino. Akala nyo okay lang yan. Okay lang yan, ang presidente ng Pilipinas, wala dyan sa isang napakahalagang Asian Summit or dyan mismo sa photo ops. This opens a lot of questions. A lot of questions, di ba? Tulad ng nangyayari ngayon, ang dami sa mga kababayan natin ang nagtatanong kung bakit wala siya doon. Bakit wala ang presidente ng Pilipinas doon sa mga ASEAN leaders? Pero, may sagot po dyan, mga kababayan, si Marie Claire. Si Marie Claire, kilala nyo si Marie? Eto. So, pitsarahan po natin, Pitsarahan natin ang, pitsarahan ba? Kilatisin natin ang sagot ni Aling Claire. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo po. Oo, kasi mukhang hindi na bibigyan ng tamang kwento o context din nangyari. Doon po, naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Secretary Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero nakaatin po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po, nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Okay, mga kababayan. Hanggang dyan ba naman sa ASEAN Summit patulog-tulog ang Pilipinas? Di ba? So, unang-una, ano yung dahilan kung bakit sila nandyan? ASEAN. It's unacceptable. Ang pinunta po ng Presidente ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay yung Asian Summit. Hindi po United Nations bilateral meeting or hearing na yan. Pero nakarating daw po siya.
Nakarating siya. Pero late ata. So, anong ginagawa mo doon sa United Nations bilateral meeting? Kinausap mo si Trump? Bakit? Sabi ko nga kanina, this scenario opens a lot of questions. Alam niyo ba napakahalaga niyan, mga kababayan, na summit na yan? Mali pa yung palusot ni Claire, Pinagloloko tayo ng mga hype na to, Di ba? Magpapalusot na nga lang, sablay pa. Di ba? Buti na lang, wala nang naniniwala sa kanila, Usang inang yan. Alam niyo ba na kapag ikaw inibitahan dyan sa ASEAN, may mga matitinding guidelines po yan na sinusunod. And that is the reason why nagpapadala sila ng mga formal letters, nagpapadala sila ng mga formal letters doon sa participating country to make sure the attendance. Na para masiguro na ang leader ng bansa na pinapadala na yan ay magkukumit at nandyan po yung leader na yan. So bakit wala ang presidente ng Pilipinas? Akala niyo photo ops lang yan. That means a lot po. That means a lot sa mga leader ng ASEAN, sa ASEAN community. Napakalaking bagay po yan. Sumisimbolo po yan ang pagkakaisa ng mga bansa ng Asia para magpadala ng signal sa buong mundo na huwag nyo kaming kantiin. Kasi magkakampi kami dito sa Asia. Tapos yung presidente ng Pilipinas wala. Naloko na. Isa po yan na napakagandang pagkakataon at pagbibigay ng mensahe sa mundo ng pagkakaisa at kooperasyon ng bawat bansa sa Asia para sa kapakinabangan ng komunidad dito at ng mga bansa sa Asia. Napaka-importante po na nandun ka sa picture. Kaya nga sila minsan, di ba? Kadalasan, nag-aawa kamay sila. Ibig sabihin, simbolo po yan. Ng pagkakaisa, tapos wala ka. Oo. Andun po in person si Marcos Jr. sa Malaysia, pero nabigo po siyang i-representa ang ating bansa sa ASEAN Summit dahil sa hindi malamang dahilan kung nasaan siya. Ang hirap kasi paniwalaan ni Franz Castro. Yung sinasabi niya, unang-una, nakalagay yan sa balita Nakalagay sa balita na kaya aalis si Pangulong Bongbong Marcos dahil attend ng 28 Asian Summit. Di ba? So, marami nagsasabi, baka puyat. Marami nagsasabi, baka hindi daw pinaakyat sa stage. Ito marami nakikita natin sa comment to. Sabi, baka kasi natatakot yung mga ibang ASEAN leaders dahil sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi putok na putok sa buong mundo ang nakawan dito sa gobyerno ng Pilipinas. Baka hindi talaga siya pinasampa diyan sa stage ng mga kasama niyang ASEAN leaders. Baka walang tiwala. Baka daw mawala yung mga suot nilang malas. Diba? Kung siya nakakaya. Ang dami tuloy lumalabas na mga nakakatawang tanong. Diba? Baka daw may pot session. Nakakaya po siya. Anyway, wala naman po tayong magagawa, mga babayan Wala po tayong magagawa kung ganyan po yung trip nila Diba? Wala tayong magagawa. Baka nga naman natatakot Natatakot yung mga Asian leaders. Huwag ka umakyat dito. Baka mawala yung relo ko. Diba? So, hintayin na lang po natin kung may reaction dito o kung paano ba nangyari talaga kasi si Claire Castro, ang hirap paniwalaan yan Baka magbigay ng statement ang ASEAN leaders kung bakit wala si Marcos Jr. sa photo ops. Hintayin natin. Kawawa na naman din si Auntie Claire. Ang dami na nang papaliwanag. Pagod na yan si Auntie Claire, kakatanggol Bagay. Trabaho niya naman yan Ipagtanggol ang kanyang amo at ang mga kaalyado ng kanyang amo para hindi mabuko. Nagtatanggulan sila lahat para matakasan yung mga nagawa nila mga kasalanan. Di ba? Ngayon pa, ang ombudsman, papit na nila. Ombudsman na sinungaling din. Di ba? Alam nyo ba na itong bagong ombudsman ay pinangaralan ng dating ombudsman kasi di niya po alam kung anong galawan dyan sa ombudsman Hindi niya alam kung paano magiging ombudsman. Ikaw ba naman, ipilit kang ilagay talaga dyan, wala talaga, magmumukha ka talagang syunga. Kung wala ka talagang alam.
Kaya naman, mga kababayan, di ba yung mga naunang statement, secret daw, ha? Secret daw itong pag-dismiss ng kaso. Oo, ni Joel Villanueva. Pero, pinabulaan na naman po yan ni Martires at eto ngayon, ang sabi niya. Pinangaralan niya at binanatan niya si Remulla, mga kababayan. Panoorin po natin. Panoorin natin. Nasaan na? Wala. Ayan. Sir Sam, what do you think of this whole thing as a final wrap-up on what is your take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget. Ito po veteranong hukom po ito, Samuel Martires, former ombudsman. Maraming napatunayan. Sinasabi niya na itong ginagawa nila Remulla, ito po ay diversionary tactics daw. Bakit? Sige, tuloy. About the ghost projects, about the flood control anomalies. So, divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Oy! Magtrabaho ka daw! Ombudsman Remulla, magtrabaho ka daw. Sabi, ay, bakit? Hindi ba nagtatrabaho? Sa bagay. At pakinggan uli natin. Kung baka mamaya, baka may rason kung bakit nasabi niya yan. Stop conducting press conferences almost every day. Akala ko trabaho yun eh. Hindi pala trabaho yun. Sa bagay, ang ombudsman, ano yan? Pinapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan para hindi maabuso ng mga politiko na may hawak ng kapangyarihan. Yan po ang trabaho ng ombudsman. Kasuhan yung mga lingkod bayan na tiwali at nagnanakaw ng pera or nagnanakaw sa kaban ng bayan. Akala ko kasi yung presscon trabaho. Araw-araw pa naman nagpipresscon. Oo. Sorry. Iba yung pagkakaintindi ko. Akala ko yung presscon trabaho yun eh. Hindi pala. Sorry. Tuloy po. Ombudsman Martires. Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Biro mo, hindi mo alam ang proseso sa isang kaso. Hindi mo alam kung bakit nagkaroon. I do not blame Justice Carpio Morales na hindi niya alam yung motion for reconsideration. Why? Once a motion for reconsideration is filed, the ombudsman is not informed. The records division. Kaya naman pala nagtataka. Kaya pala nagtataka si Remulla. Bakit hindi ko alam yan? Yung pala, hindi talaga po alam talaga ng ombudsman. Malalaman mo lang yan pag ikaw ay nag-research, pumunta ka sa system, talagang hinalungkat mo. Pero ang sabi ni Martires nga, ni Ombudsman Martires, hindi daw talaga, kahit siyang mismo hindi niya alam. Hindi niya malalaman kung halimbawa mayroong nag-file ng TRO, bakit kaya? Marami tayong matututunan dito. At pinagbuhat na nga si Remulla dito. Sends that motion for reconsideration together with the records immediately to the handling hearing officer, the one who issued the decision. Unless the hearing officer, his or her director, and his or her assistant ombudsman will tell the ombudsman, doon lang malalaman ng ombudsman. Yun. In my case, there are a lot of times when reporters would ask me, Justice, what happened to the motion for reconsideration filed Mr. X? Mayroon ba? So hahanapin ko yung kaso, I will ask them. Even cases that are filed, hindi alam ng ombudsman yon. Kaya kung minsan nagbumukhang tanga yung ombudsman. Kaya kung wala kang gagawin, presscon ka na mag-presscon, wala ka talagang maalalaman sa ombudsman ko nung... Now, akala ko may matututunan ka pag presscon ka ng presscon, yabang lang pala yun. Oo, yabang lang pala po. Tawag dito, media mileage, no? Pasikat, bida-bida, ipal-ipal. Yung pala yun. Akala ko kasi trabaho yung presscon eh. Why is it na sinasabi niya, bakit hindi alam na ibang grupo yung existence ng motion for reconsideration? Bakit kaya? Dahil yung ginagawa ko, hindi dapat malaman ni Atty. Trixie. Yan. Why? Baka pag nalaman ni Atty. Trixie, ibenta yung ginagawa ko. All Atty. Trixie has to do, if my recommendation is favorable to the respondent, look for the respondent and tell the respondent, gusto mo manalo sa kaso mo?
bigay ka lang ng 20 million. It happened several times. Patay. Bigay ka lang 20 million, ako nang bahala kay ombudsman. Bigay ka 20 million, wala namang kaalam-alam yung ombudsman. Ang delikado lang doon, which happened in one case, ni-reverse ng ombudsman yung recommendation ng investigating officer. Patay ng na. findings. So medyo may nagbalik ng 25 million doon sa kasong yon. Alright. So yan pala, nagiging dahilan din pala ng korupsyon. Pagka brinodcast mo, alam ko na. Oo. Alam na natin ang galawan, mga kababayan. Kasi halimbawa, ikaw, nag-file ng kaso, pinailan ka ng kaso sa ombudsman ngayon. Okay? Siyempre, pag ikaw pinailan ka ng kaso, siyempre, magsusubmit ka ng motion for reconsideration or TRO, di ba? Para, siyempre, ipagtanggol mo rin yung sarili mo. Doon pala nagkakaroon ng bayaran. Oo, pag broadcast mo, so tama nga naman kasi pag broadcast mo, malalaman ng respondent o malalaman ng magkabilang panig na ito, mayroong motion. Oo, may MR, motion for reconsideration, yung respondent, Oo. So ngayon, doon na po magkakaroon po ng arigluhan. Oo. Kaya pala, kailangan mo rin isikreto para hindi magkaroon ng arigluhan at ng bayaran. So, even the ombudsman pala ay nababayaran. Kung pagbabasihan natin, ang sinasabi ni Ombudsman Martires, mga kababayan. Kasi may mga instance na daw po na nangyari ang ganun. Siyempre, paramihan na ng pera yan eh. Palakasan na lang ang kapangyarihan. Kung gusto mo manalo, magbayad ka. 'Di ba? At ako nang bahala sa ombudsman. Pero, yung ombudsman pala, walang kaalam-alam na mayroon na palang nagkakabayaran doon sa baba niya. Doon sa baba niya. Without the knowledge of the ombudsman. So, kaya pala, kailangan mo rin isikreto, which is dito hindi naman sinikreto kasi nasa sistema. Hindi lang brinodcast. Hindi lang brinodcast para nga maiwasan yung arigluhan at bayaran. Tuloy. This is a case somewhere in Batangas, you know. Ako, Batangas. Yun na nakakatakot doon. So, hindi po pwedeng sasabihin mo yung ginagawa mo eh. Otherwise, mabubukulan ka. Nako po. Now, alam na natin. Kaya pala, mayroong mga politiko na kunyari magbibigay sila ng impormasyon na ito, 60 congressmen. 60 congressmen ang napatunayan or nakitaan ng ebidensya na nagkakaroon ng pagnanakaw, na sila ay nagnanakaw. Pero hindi mo bibigyan, hindi ka magpapangalan. Kaya pala yung iba na madadaldal dyan, na mga senador, mga congressman, hindi sila nagpapangalan. Kasi nagkakaroon pala yun ng presyuhan. Di ba? So tuloy-tuloy ang korupsyon sa Pilipinas dahil itong mga kunyari ko na may hawak na ebidensya na itong mga politikong ito o itong personalidad na ito ay may ginawang katarantaduhan, nagnakaw sa kaban ng bayan, yun pala ay signal na, hoy, pag ako isang politiko, mag-iingay ako. Sasabihin ko na ganito, ganyan, may mga siyempre, may mga secret secret conversation, mga Viber na, nandito pangalan mo. Anong gagawin natin dito? Pero hindi naman kita pinangalanan. Ano ba po pwede natin gawin? Kahit gumastos tayo ng pera, magbayad tayo para hindi pumutok ang aking pangalan. Delikado, masisira pangalan natin dyan. Masasadlak tayo sa kontrobersiya. Siyempre ikaw, nandito pangalan mo. Gagawa ka ng lahat ng paraan, ng medyos, para hindi pumutok yung pangalan mo. Para hindi mailabas yung pangalan mo. Ikaw, ano ba gusto mo? Kasi pagka hindi natin binayaran si ganito, si ganyan, hindi natin pinatahimik, tinapalan yan, baka mag-leak itong pangalan mo. Patay tayo dyan. 20 million? Maliit yan. Sige. Basta siguraduhin nyo lang na hindi masasangkot ang aking pangalan, na hindi lalabas ang aking pangalan. Di ba? Instant negosyo, instant milyonaryo. Daming kwento pala ni Justice Sammy. So, That is why I think Ombudsman Remulla should look into the culture sa Ombudsman. Anong nangyayari? Bakit ganito ang sistema sa Ombudsman? So alam mo, tama yung sinasabi nila na maglalabas sila ng iskandalo, maglalabas sila ng issue
na hindi magbabanggit ng pangalan, pero yung pala, nagpapataas ng presyo. Di ba? So, pag ganyan po ang sistema na umiiral sa Pilipinas, walang pag-asa. Patuloy tayo na ganito. Taon-taon, lumalaki ang utang, kahit yung mga hindi pa pinapanganak na henerasyon, meron ng utang ngayon. Kasi utang inang mga magnanakaw na yan, inuubos talaga nila eh. Inuubos talaga nila ang kaban ng bayan. Biruin mo, taon-taon, kompleto ang pondo ng gobyerno. Bakit di mo maramdaman? Bakit wala tayong makita na pag-unlad ng bansang ito? Yung pala napupunta sa mga bulsa ng politiko. So now, mga kababayan, hindi pa ba tayo natututo? Hindi pa ba tayo nagigising sa katotohanan? Ayan, mismong dating ombudsman nagsasabing itong mga galawan ay pagdadivert sa issue para mapagtakpan ang tunay na issue ng nakawan sa flood control project. Di ba? So, nililigaw tayo ng nililigaw. Oo, sabi nga sa inyo di ba? Magaling ang Marcos sa black propaganda. Namanligaw talaga. Oo. Mag-divert ang mga issue para mailigtas ang kanilang mga pangalan sa kontrobersiya. So, patuloy ba tayo magpapabudol? Halatang-halata po galawan Di ba? Biruin mo ang usapan natin ngayon, flood control project, tapos kakasuhan mo si Chavit Singson. Kakasuhan mo si Bongo. Di ba? Na hindi nga lumabas yung pangalan niya doon sa mga pinangalanan. Oo. Tapos nawala yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Tapos yung yung mga testigo, yung mga witnesses, biglang nagkakasakit, biglang may magiging star witness. Walang hiya yan. Halatang halata po. Kahit media po alam yan. Ito nga pinapalabas nila sa bilyonaryo. 'Di ba? Yung iba na mga media, hindi natin alam kung bakit hindi nagsasalita, baka nakikinabang, o natatakot magsalita. Pero may iba katulad nito. Itong bilyonaryo, nilalabas nila kung ano talaga na pag-usapan, kung ano talaga lumabas sa bibig ng mga iniimbita nilang mga personalidad. Pero yung iba tinatago yung iba dinidelete pa yung post nila Di ba? Pero, kasama si Ted Pailon, mga kababayan, doon sa hindi talaga natatakot, hindi nagpapapigil na lumabas ang katotohanan. So, pakinggan po natin ito. Kung patuloy tayo magbubulag-bulagan, wala, kawawa ang ating magiging anak, mga apo, pataas ng pataas ang utang ng bawat Pilipino. Ngayon, meron na po tayong utang, 144,000 kada isang Pilipino. Kung pagbabasihan ng populasyon ng Pilipinas, bawat isang Pilipino, mayroong utang na 144,000 something. Okay na yun. Ted Pailon, banatan mo. Ito pong si Bernardo, nasabi niya, siya mismo naghatid ng pera. Mismong siya ang kaharap ng tao. Sa kwento nitong si Bernardo, meron na po ditong koneksyon sa Malacanang. Mismo. Sa kanya pong statement, may koneksyon yung isang tao umano. Doon niya ibinibigay. Pero meron siyang sinasabi na final recipient daw po ng pera. At dito sinasabi niya, siya mismo naghatid ng pera. May sinasabi siya dito, I attest and confirm that the names, dates, and transactions mentioned hereunder are based on my direct personal knowledge and have ample documentary support where necessary or desirable if given full opportunity to retrieve the same. Dito mga kapatid, meron siyang klarong-klaro personal knowledge. Yan lagi sinasabi ng mga abogado. Wala ka namang personal knowledge Dito po, meron siyang ikinikwento. Ito po yung napaka-importanting testimonya. Opo. Humarap siya, isang beses lang, maikse, October 1 sa ICI. Pero, hindi na naulit. Katwiran po ay may sakit nga. Hindi ba? Correct. Pero walang med-cert. Opo. At 3 beses na postpone kumbaga, okay, sige. Hindi ka makakarating. O sige. As in, para bagang hindi importanteng tao. Bagang walang bigat ang kanyang testimonya. Para bang hindi ito main character. Yan ang problema. Ang tawag po dyan, delaying tactic. So while they are delaying the investigation, they are trying to make a scenario na magda-divert sa atensyon ng mga tao.
Like for example, di ba? Like for example, yung pagkaso kay Chavit Singson, di ba? Yung pagkaso ni Trillanes kay Senator Bongo, di ba? At ngayon, meron naman silang bagong gagawa. Ito pa pala, yung pagpapaimbestiga kay VP Sara Duterte, di ba? Tapos ngayon, may bago na naman sila na paiimbestigahan daw ulit itong drug war ni Pangulong Duterte. Paiimbestigahan ang drug war ni Pangulong Duterte. So now, mga kababayan, maliwanag na dinadivert nila po ang issue. Sino ba bida ngayon? Bidang-bida ngayon, si Ombudsman Remulla. Na halos araw-araw mayroong press conference na hindi mo alam kung trabaho ba talaga ng ombudsman ng mag-press con. Katulad ng sinabi ni dating Ombudsman Martires, kung ikaw press con ng press con, wala ka talagang malalaman. Di ba? So, yun po ang problema natin dito. Lahat ng issue, yung pinaka-importante, yung trilyon-trilyong pera ng gobyerno ng mga Pilipino na nawawala, parang wala lang sa kanila yon. Parang wala lang sa kanila, dinidelay po nila ng dinidelay, may sakit si ganito, ganyan. Postpone natin. So, wala po talaga mangyayari. Tapos, mawawala pa yung ebidensya dahil sinunog yung opisina ng DPWH. Wala na. Pagkaganito. So, sino kawawa dito? Kawawa na naman yung mga Pilipino. Dahil sila, kahit batuhin mo sila ng batuhin ng kontrobersiya, idawit mo yung pangalan nila, puta kung limpak-limpak naman ang kanilang pera, okay lang sa kanila yan. Ang kawawa dito, ikaw na nagbabayad ng tax, ikaw na nagtatrabaho araw-araw, kinakaltasan, mandatory, kinakaltasan ka ng PhilHealth, kinakaltasan ka ng tax, kinakaltasan ka ng pag-ibig, kinakaltasan ka ng kung ano-ano na mandatoring pagkaltas ng gobyerno. Pero makikita mo, yung kinakaltas sa iyo at sa mga Pilipino ay unti-unti naglalaho, binibili na ng eroplano, binibili ng helicopter, binibili ng bahay sa Forbes Park at mamahaling mga villages, at pabalik-balik yung mga anak sa abroad, nag-aaral sa abroad, samantalang ikaw, kulang na lang, maiyak ka kakatrabaho kulang na lang, magpawis ka ng dugo para mabuhay mo yung pamilya mo, di ba? Tapos ngayon, etong napakalaking issue, parang maliit lang sa kanila, at para bagang, hayaan nyo lang, imbestigahan natin. Kunyari, sunod tayo sa proseso. Pero ang totoo dito, nadadivert ang atensyon ng mga tao, at ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Madivert ang atensyon para sa ibang bagay, para makalimutan yung nakawan sa flood control, pero hindi makakalimutan yun ng mga Pilipino. Okay? Hindi nyo na kasi mauuto ang mga Pilipino. So, Ted Pailon, tuloy mo. Hindi siya makakarating kasi may sakit. May sakit ulit may sakit na naman. Ano to? Hindi ba? Ito po'y napaka-importanting testimonya. Opo. So ngayon mga kapatid, dito po sa usapin ng ating pong ICI, para lang ho natin maiklaro talaga ito, baby girl. Kasi po, parang talagang mag-iisip ka na may something. There is. Bakit ikaho ninyo? Unang, nagtataka rin po tayo, no? Bakit wala pang naisasampang kaso? Kulang pa ba ang ebidensya laban kay Saldico? Diba? Kulang pa ba ang ebidensya? Ano pang ebidensya kailangan natin? Diba? Bakit hindi makansila ang passport ni Saldico? Bakit? May pinagtatakpan. Kasi, sa tingin ko, parang ayaw din talaga nila pauwiin si Saldico. Kasi kung gusto nila pauwiin yan, cancel mo passport yan, hindi na makakalipad kung sa bansa yan. Walang ibang, maliban na lang kung mag-apply siya ng asylum sa ibang bansa. Baka yun ang hinihintay nila, na makapag-apply muna si Saldico ng asylum sa ibang bansa bago nila i-cancel ang passport. Kasi pag naka-asylum ko sa ibang bansa, so parang kukup-kupin ka nila as if ikaw ay tawag dito, talagang doon nakatira sa lugar nila. As if ikaw ay, kung halimbawa, katulad doon nangyari kay Tebes, ikaw ay as if ituturing ka nila na native doon sa lugar nila. Kukup-kupin ka nila. Di ba ganun na nangyari kay Tebes? Kahit kinansela yung passport niya, hindi po siya na pinapauwi, so hindi siya nauobliga na pinapauwi, dahil kinukup-kup nga po siya. Di ba? Kinupkup siya ng Timor-Leste. So, hindi lang natin nalaman sa bandang huli kung bakit napauwi. Siyempre, gumawa sila ng mga issue para talagang mapauwi si Tebes.
Oo, dito sa Pilipinas. Pero napakatagal na panahon, mga kababayan, hindi siya napapauwi dahil nga, grinant yung asylum niya sa Timor-Leste. Etong si Saldico, wala pa naman po ito yung asylum sa ibang bansa eh. Wala pa tayo nababalitaan. Baka hinihintay nila na, sige, mag-apply ka muna ng asylum. Huwag ka na munang uuwi dito kasi delikado. Baka magkabukingan, baka maikanta mo kami. Di ba? So, pagka si Saldico, nalaman na lang natin na nakapag-apply na ng asylum sa isang bansa, gayon pa nga lang, alam na natin na talagang nagtatakipan. Alam na natin kung saan papunta ang istorya na ito. Na ang madidiin talaga dito, Diskaya. Diskaya, Saldico, yung pinaka-big fish, mga kalaya. Kung gano'n ang mangyayari, walang mangyayari sa ating bansa. Dahil patuloy na makakatakas ang mastermind, patuloy na makakatakas ang utak ng katiwalian, at ang mapaparusahan lang ang iilan na nagamit lang din naman. Walang pagbabago ang Pilipinas. Kasi hindi pa makapaglabas ng order na i-cancela ang passport eh. Naunawaan natin, may panuntunang girl, may panuntunan, bago ka makapag-cancela ng passport. At yan sinasabi ng DFA, tama naman, kasi para may due process. Hindi po ba? Due process, okay. Pero bakit ang tagal? Kulang pa po ba ang ebidensya laban kay Saldico? Hindi pa pwedeng maghain ng espesyal na motion sa Supreme Court ba yan saan man? Para lang mauna itong cancellation ng kanyang passport dahil nga po sa bigat ng iskandalong ito at laki ng halaga pinag-uusapan dito? Yun ang problema. Kasi nga kaalyado nila. Pero nung kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ang bilis, di ba? Kahit mali-mali yung address, wala pangalan ni Pastor Kibuloy doon. Mali yung address na sa pagsuserve ng warrant of arrest, okay lang sa kanila yun. Di ba? Kasi, kalaban nila sa politika binibira sila Kay Pangulong Duterte, di ba? O Chantimano, automatic kung ano yung balak nila, nagawa nila Di ba? Kasi nga, ginusto nila Kung gugustuhin nila na pauwiin sa Saldico, pumunta napakabilis lang yan. Di ba? Pero nga, ayaw nila. Ayaan mo, Sir Ted, Filon, pare-parehas din ho tayong nagtataka kung bakit ang hirap pauwiin ni Saldico. Pero I know that in the back of your mind, at the back of your mind, I know what is happening, I know what's inside your mind, and I think what's inside your mind is same as mine. Di ba? Hindi lang madirekta pero bumibira, si Ted Filon. Kaya dati, medyo busit din tayo dito kay Ted Filon, pero ngayon, ito naman gusto natin katotohanan di ba? Katotohanan. Huwag ilihis ang usapan, di ba? Lahat ng ahensya ng gobyerno, tinaniman ng kaalyado nila para kung may magkaroon man ng problema, madaling malilinis, di ba? Madaling malilinis at madaling mapapasinungalingan yung mga nagagawang katiwalian, di ba? Kasi nga, lahat ng ahensya, meron silang tanim. Sino maglalakas ng loob na nasa baba? Na kontrolin or kontrahin kahit mali ang ginagawa? Siyempre wala, di ba? Nasa kanila yung kapangyarihan Pero alam na alam ng taong bayan kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga araw-araw nagkakaroon ng protesta di ba? So now, mga kababayan, they are trying hard to save their ashes. Okay? So gusto nilang iligtas sa kanilang mga sarili dahil galit na po ang taong bayan di ba? Galit na. Meron mga ilan na nagtatanggol pa rin sa mga kawatan, pero darating ang araw, baka sila yung matauhan. Pero yung mga tanga, hindi na yun, wala na. Yung mga sumasamba. Sinasabi na, sumasamba daw tayo kay Duterte, ginagawa daw nating Diyos si Duterte. Hindi yung ganun. Hindi po kami nakatingin sa pangalan ng tao. Nakatingin kami doon sa ginagawa or nagawa ng isang politiko. So, huwag tayong magplastikan. Nung Duterte administration, isa yon sa mga isang pagkakataon na pinagmalaki ng mga Pilipino ang bansang Pilipinas. Huwag tayong magplastikan, mga putakin na kayo. Noong panahon ni Duterte, marami ang natuwa. Kahit nga mga ibang lahi Diba? Gustong kupkupin, gustong hirabin si Duterte. Dahil maayos yung pamamalakad, diba?
galit na galit ang mga hinayupang na to dahil mga apektado. Yung ibang mga magnanakaw, hindi nakapagnakaw ng 6 na taon. Kaya ngayon, pipigilan nila ng pipigilan, gagawin nila lahat ng kanilang magagawa para mapigilan ang pag-upo muli ng Duterte sa Malacanang. Pero wala magagawa eh. Yun ang sinisigaw ng Pilipinas eh. Yun ang isinisigaw ng taong bayan. Na mawakasan ang pandarambong pagdanakaw sa kaban ng Pilipinas. Dapat, yung strikto, yung matapang, yung hindi nagpapaalila sa asawa at hindi nagpapaalila sa pinsan. Di ba? Kasi, kung tutuusin mga kababayan, putsa, ilang buwan na nagka-hearing-hearing na yan. Dapat ngayon, may nakakulong na eh. Puta, nagagawa-gawa pala kayo ng kulungan eh. Tapos, wala naman kayo pinapakulong dyan. Di ba? So, yun, mga kababayan. Kung meron kayong komento, i-comment nyo po dyan. Pag-usapan natin sa susunod natin talakayan. Pag-usapan natin, yung presidente ng Pilipinas, wala sa photo op na napaka-importante para to signal the world that the Asian countries and Asian leaders are in one. Para ipagtanggol ang Asia, ipagtanggol ang kanya-kanyang bansa, nagtutulungan, nagkakaisa, magkakaroon ng kooperasyon. Ito Pangulo mo wala doon. Di ba? At si Boyeng Rimulya, winaswasan ng dating ombudsman. Di ba? Tama naman sinabi. Di ba? Mali ba yung sinabi niya ni Ombudsman Martires? Tama naman. At itigil mo daw ang press con mo, Ombudsman Rimulya. Araw-araw ka nagpapapress con eh. Magpakulong muna kayo ng mga magdarambong sa gobyerno. Magdarambong sa pagkaban ng bayan. Di ba? At ito, yung pagtataka. Actually, hindi naman nagtataka eh, si Ted Pailon. Kung ano yung nasa isip niya, yun din ang nasa isip natin. Di ba? Na talagang nagkakaroon ng pagdidelay dito sa hearing na ito. So, kung meron kayong opinion, i-comment ninyo. Pag-usapan natin yan. And again, this is Pastor Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory.